Una ay sa kaligtasan at tanggal ang antok. Ako ay nagpapasalamat dahil yon, dahil may kaligtasan tayo at yun ay biyaya. At salamat sa Panginoon dahil, yun nga, pag ako'y nagpapasalamat, lagi kong sinasabi na ako kasi ay hindi rin ma-appreciate na tao. Pero salamat dahil yung kaligtasan ay binigay sa atin ng Panginoon. Yun yung rason kung bakit na-appreciate natin ang mga bagay. Kahit napakaliliit na bagay niyan. Kahit napakaliliit. ay na-appreciate dahil ng Panginoon. Dahil ng biyaya ng Panginoon. At ipinagpapasalamat ko po na madaming biyaya ang Panginoon sa akin. Personally. At yun, ipinagpapasalamat ko din po na last week ay nag-start ang Bible School. Dati ay nasa prayer request ko lang, yung sabi ko nga ay God's will sa pag-aaral. At pinagpapasalamat ko na tinugon niyo ng Panginoon na ako po ay nakabalik sa pag-aaral at hindi nga lang sa secular. Ako ay nakabalik sa pag-aaral sa mas maganda naman, ako'y lalago. At biyaya po yung makapasok sa Bible School. Yun ay pribilehiyo talaga. At ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon yon. Kasi kung titingnan nga ay hindi ko naman nga kaya yung mga gayon eh. Sino ga ako para pumasok sa ganon. Pero salamat dahil hindi naman ako sa sarili ko ang nagdala sa akin dito. Ako ay nabibigla pa din sa ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Kaya ako po ay luwas na nagpapasalamat sa Kanya. At ipinagpapasalamat ko rin yung mga itinuturo sa akin ng Panginoon sa mga preaching. Yan, palaging ako pag ako yung nakikinig ng preaching, pag hindi inaantok, lagi ang pagkagabi, binabalikan ko yung mga notes ko. Tapos, inilalagay ko siya sa cellphone ko, yung mga, kung ano yung take away ko nung pakikinig na yon. At nakakatuwa pagka nabubuklat ko yung cellphone ko at binabalikan ko yung mga notes doon, mababasa ko, ganito na pala katagal yung mga paalala ng Panginoon na nakakatuwang alalahanin, nakakatuwa na yun nga, yung pinapaalala sa akin na rebuke din at pagtuturo yung mga bagay na yon. Kaya ipinagpapasalamat ko yung bawat mensahe talaga na napapakinggan, yung mga preaching, kahit yan ay gaano pa katapang, gaano pa kasakit, mas yung kung gaano kasakit ang tama sa atin ng preaching, mas masarap yun. Kasi mas lalo tayong minomold ng mga ganong bagay. Kaya ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon ang buhay po ng ating pastor. Ang buhay ng ating pastor ay hamon palagi. Yan. Ako'y nagpapasalamat dahil, yun nga, dito napunta sa simbahan na ito. At napakadaming, ako'y na-overwhelmed, ako ay natutuwa sa, hindi ko ma-explain ang pakiramdam hindi ko po maintindihan kung paano ang pagkilos ng Panginoon. Kasi lagi kong kino-compare ang sarili ko sa kung ano ako noon eh. Lagi kong binabalikan kung paano ako binago ng Panginoon at yun talaga wala eh. Sabi ko kagaling talaga ng Panginoon. At ipinagpapasalamat ko po yung kung ano man ang kalagayan ko ngayon, kung nasa saan ako ngayon, ito ay napakalaking biyaya ng Panginoon sa akin. At ako ay nagagalak dahil, yun nga, nakikita ko na kasama ko ang Panginoon kung nasaan ako ngayon. At ipinagpapasalamat ko din yung biyaya na nakakapagpatuloy. Napakaraming discouragement, umpisa pa lang, sabi ko nga, ito yung naikwento ko sa klase namin sa Bible School. Maraming discouragement, dito. Tama yung sinabi sa pagpapasalamat ni Romelas, na yung kapag tayo ay na-invite, halimbawa, ako kasi nagsimula din sa in-invite lang din dito. Tapos ay
pagka ikaw ay bisita, syempre nga, iintindihin ka. Iaasikasuhin ka ng crowd. Bisita ka eh. Pero kapag andito ka na sa loob, pagka na-win ka na, nabaptize ka na, gano'n na. Parang magsawa ka na. Nawawala yung care especially sa mga baguhan. Kaya yun talaga yung importante para yung mga bago na nababaptize ay magpatuloy din at lumago. Yung ating asikasuhin sila. At kaming, yan, sa mga YP, napakalaking challenge yun. Na yun ay responsibilidad natin, mga miyembro, na tayo ay magmalay sa ating mga bisita, sa ating mga nawiwin. At yun ay, sabi ko nga, yun ay isa sa nakita kong discouragement dati. Nung ako'y nagsusimula. Kaya nga sabi ko noon, nung ako'y nagkukwento sa aming klase, sabi ko ay, ako po noon ay, hindi mo mahalatang ligtas. Na-attend naman nasimba din naman, pero wala lang. Di nandyan sa crowd, nakikinig, pero hindi mo halata sa buhay na ligtas. Hindi mo kita yung safeguarding batang ari, baka ari napapaupo lang din eh. Pero salamat sa Panginoon dahil sabi ko nga, ang Panginoon ang nagbabago sa atin. Naging matagal man para sa akin yung growth, naging mabagal yung step. Pero salamat dahil ngayon ay nakikita kong ako'y pinalalago ng Panginoon. Kaya nga last year na pinagpasalamat ko, sabi ko ay paano ko i-describe yung taon ng 2022? Sabi ko ay improvement. Kasi grabe po talaga ang ginawa ng Panginoon sa akin. At yun yung gusto kong ibahagi palagi kapag ako'y nagpapasalamat. Gusto kong makita niyo na yung Jezreel noon ay hindi na yun yung ngayon. Dahil ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ang gumagawa. Hindi, pag ako'y umasa sa aking sarili, ay siya, tahimik pa rin ako. Pag ako'y umasa sa akin, sa diskarte ko, baka ako'y nag-iisa pa rin nakaupo dyan. Pero salamat dahil ang Panginoon ang nagbago sa akin. Kaya ako'y nakaklose ko yung mga YP. Kaya nakakakwentuhan ko na yung mga matatanda natin. Ay dahil ako'y tinuruan ng Panginoon. Dahil napakadami ding tao ang ginamit ng Panginoon para ako ay mag-mature, para ako ay lumago. At yun, akin pong ipinagpapasalamat palagi sa Panginoon yung kung gaano siya kabuti sa akin. At ipinagpapasalamat ko din po na yun, ma-share ko na din yung pagpapaalam sa aming family nung ako'y nagpaalam na ako'y papasok ng Bible School. At yun ay napakatagal kong bago ko nasabi sa amin, napakatagal bago ko na i-open sa amin. Tanda ko noon, before ako tumigil sa pag-aaral, before ako mag-decide na tumigil talaga sa school, ay nasagi na sa isip ko yan. Kaya nung may mga napapagkwentuhan ako, nasabi ko, gusto ko nang tumigil sa pagpasok, ako'y napapagod. Ang prayer ko lang dati nung time na yun ay gusto ko ng pahinga. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo naman ako ng pahinga kahit isang araw man lang yung walang iniisip. Kasi grabe po ang hirap ng pagpasok sa school. Yun ay sa aking experience. Ako'y nahirapan sa pagpasok. Ang grades ko naman ay okay, pero ako'y nahihirapan. Hindi ako masaya sa aking ginagawa. Yun yung naging problema. Sabi nga ay, yun, nawala din yung passion sa pag-aaral. Ako'y focus sa pag-aaral. Sabi ko nga nun ay, Lunes hanggang Sabado, doon ko inilalaan ang oras ko. Linggo ay dito. Pero, inalis yun ng Panginoon. At ako'y naniniwalang, nasa plano din niya yun. Nawala nga yung aking passion, yung drive sa pag-aaral. At October nung last year, sabi nga ay, konti na lang eh. Ako'y fourth year na. First sem, naka-enroll na ng first sem, nasa magkakalaghatian na, before midterm. Ako ay nag-decide na tumigil.
kumbaga, second sem nun ay 3 subject na lang ang kami ite-take. So, yung first sem na yon hanggang December na lang yon. Pero before midterm kasi, kailangan naming i-inform ang school kung sa pagdadrop. Kasi hindi na kami papayagan pagka nakatapos ang midterm. So, yun, ako ay nagpaalam sa school na sabi ko ay gusto kong mag-stop muna ng pag-aaral. At sa tunay, ako hindi pinayagan. Sabi, ano ganun? Ano ganun desisyon yun? Sabi nga, ay fourth year na, kakaunti na. Ayaw kong payagan ng school. Pero, ayun, ganun pa din nangyari. Ako ay nagpahinga muna talaga sa pag-aaral. At sa pagpapahinga kong yun nga, sabi ko, pinagpe-pray ko sa Panginoon yung rest. Kasi ako'y napapagod sa pag-iisip, kung ano-anong, ang daming problema, ang daming schoolworks, ako'y napapagod, natatambakan, daming paggawa ng mga teacher. Yung prayer ko sa Panginoon na pahinga, sabi ko nga, along the way, saka ko lang na-realize yung tugon ng Panginoon na yung pahinga pala na hinahanap ko ay yung tinuruan ako ng Panginoon kung paano maging involved dito sa gawain. Kasi nga, hindi naman ako nasama sa soul winning dati eh. Hindi ko nga alam yun. Hindi ko kaya yun, yung mag-abot ng tracks. Siya, ay bahala na sila. Pero salamat sa Panginoon kasi yung unang beses na makapag-abot ka ng tracks, masarap sa pakiramdam. At habang tumatagal, nung una, ang gusto mo lang maiabot yung tracks, ang gusto mo lang makasama sa soul winning. Habang tumatagal na nakakasama, ang pinagpe-pray ko na sana makapag-witness din ako. O kaya sana ay yung matuto ka din kumatok ng bahay. Alam mo yun, nadadagdagan yung pinagpe-pray ko sa Panginoon habang ako ay sumasama sa mga ganong gawain. At nung nagsimula yun, lagi kong sinasabing yung sa soul winning na yun, kasi doon nag-start ang lahat. Nung ako'y napasama sa soul winning, nadagdagan yung mga ministry na ibinigay ng Panginoon. Pagkatapos kasi po ng soul winning dati, may practice ng instrumentalist sa hapon. So, diretso na ako noon pag ng Sabado. Diretso na dito sa simbahan, tapos practice ng hapon. At tanda ko noon, kasi nakakaya naman ako lang ihatid after ng instrument, ay sila yung magpa-practice na ng choir. Ay ako'y nakikiupo lang kasi hindi naman ako magaling kumanta. Pero biyaya ay nasa choir din naman, Kayo maniwala na ako'y nasa choir. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi naman karapat-dapat doon, pero binibiyayaan ng mga ministry. At yun ay ginamit ng Panginoon para ako ay lumago, para ako ay matuto. At sabi ko nga, yung pinagpe-pray kong pahinga, ay yun pala yung tugon ng Panginoon. Ang dami kong natutunang bagay dito sa simbahan, ang daming itinuro sa akin ng Panginoon dito, ang daming ipinakilala ng Panginoon na ganito ang gawain. Sabi ko nga, nung sasama ko ng soul winning, doon ko nakita yung lawak ng gawain ng Panginoon at doon ko nakita na kada makakasalubong mong tao ay, may kaluluwa to eh. Ligtas na kaya ito. Parang, kaya tayo binibigyan kaya nandun yung passion na mamigay, na sumama palalo. Kasi nakikita natin na may kaluluwa yung ibang tao. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ko makikita yun, hindi ako mamumulat doon kung hindi niya ako kinilos, kung hindi niya ako dinala sa gawain ito. At ako po ay, yun, palaging nagpapasalamat sa Panginoon sa mga bagay na yun, sa mga tinuturo niya sa akin. At maging hanggang ngayon, ipinagpapasalamat ko na dati ako hindi nakakaimik dito. Dati ay iiyak lang ako din eh, pagkahawak ng mic. Ako'y kabadong-kabado na, pero salamat dahil ngayon ay kaya kong i-share yung ginawa sa akin ng Panginoon. Kasi worth it po worth it, paglingkuran ng Panginoon. At sa ating mga estudyante, gusto ko kayong encourage na tumigil na din. Hindi. Kayo ay pag sumikapan nyo ang pag-aaral, madami pa tayong mga YP, ang babata pa, nag-uumpisa pa lang, nasa
high school pa lang, may mga nasa elementary. Napakalayo pa ng inyong lalakbayan sa pag-aaral. At gusto kong sabihin, kayo ay magpatuloy. Kahit ano man mangyari, basta wag nyo nga hayaan kayo itamarin sa pag-aaral. Wag nyo nga hayaan na magpaisi-isi. Kayo ay magsumikap sa pag-aaral. Pribilehiyo yan at biyaya pa na yung nararanasan nyo pa yan, na kayo ay nandyan pa sa estadong yan. Kasi pagka kayo napagod, ay napakahirap bitawan. Bago ko nabitawan yung pag-aaral na yan, ay napakahabang decision making. At ipinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil worth it naman yung pagbitaw. Kasi may ibinigay ang Panginoon na bago. At ako'y isama niyo sa prayer, kaming mga Bible students, dahil hindi din madali ang pagpasok sa Bible school. Sabi nga sa mga testimony doon nung orientation ay pwedeng kumbaga ang dami sa simula pero hindi naman lahat nakakatapos. Kaya ipag-pray natin lahat ng mga pumapasok sa Bible school na makapagpatuloy din doon, na makatapos talaga at mapakinabangan sa gawain, magamit ng Panginoon. At yun, ipinagpapasalamat ko po na nung nagpaalam nga ako sa amin ay hindi naman ako namura, hindi naman ako pinalayas. At yung ina-expect kong ako ay ganito ang sasabihin ng mga tatay, ganito ang magiging reaksyon, pero hindi kabaliktaran. At timing pa nun, kasi nga ako'y nahihirapan sa pagpapaalam, pero ang Panginoon ang gumawa ng paraan na bigla na lang Sabado ay biglang nag-uwi ang lahat. Hindi ko naman alam kung bakit. Umuwi yung mga kapatid ko. Then, kami ay nakompleto sa bahay. Kaya ako'y pinag-pray ko noon, umaga pa lang. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo na bago matapos ang araw ay makapagpaalam na ako. At biyaya, nung hapon nga, ay yun, nakausap ko po sila at sila ay pumayag at naiintindihan nila, naunawaan nila yung sitwasyon na ganito. At yun yung isang bagay na napakalaking bagay na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. At yun, napakarami pa ng gusto kong ipagpasalamat. Pero, yun, hanggang dito na lang. Ako po'y nagpapasalamat at nagagalak sa Panginoon sa napakaraming bagay.